Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin critic Peter Schiff predicts $20,000 or 20k BTC price crash and here's why. Ayan po ulit ang kritiko ni Bitcoin na si Ginoong Peter Schiff. Yan, isa po siyang kilalang tao. Kaya yung kanyang mga inilalabas na pahayag na kritiko kay Bitcoin ay lagi pong naibabalita. Ayan. At ayon po sa kanya ay babagsak daw po si Bitcoin hanggang sa presyong 20k. Yan, or $20,000. Yan daw po ay kapag nangyari po yan ay isa po talaga itong matinding price crash or matinding pagbagsak sa presyo ni Bitcoin. At ayan, meron po siyang paliwanag dito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, si Ginoong Peter Schiff. Ayan. Mga hindi po pamilyar sa kanyang itsura ay ayan. Amid rising geopolitical tensions and the fresh escalation in the Israel-Iran conflict, the Bitcoin price faces strong selling pressure, slipping under $62,000. Ayan. Yung nagdulot po kasi sa pagbagsak ni Bitcoin itong mga nakalipas na araw, particular po noong April 12. Ayan. Yung nangyari dito. Yan, kitang-kita natin ay dalawang magkasunod na bearish candlestick ang nabuo at bumagsak po talaga siya at maraming nagulat dito. Yan, yung iba ay nagpapanik pa. Yan, yung dahilan po niyan ay yung nag-uumpisang geopolitical tension yan sa pagitan po ng bansang Israel at saka Iran. Yan, kung tayo po ay magbabasa ng balita yan or manunood ng balita tungkol sa Israel-Iran conflict na ito ay talagang tumitindi po talaga yung kanilang geopolitical tension. At sana nga ay wag masyadong mainit yung kanilang ulo. At kasi kung pag nangyari po talaga yan na nagkainitan po talaga ay mas lalala po talaga yan at magiging isang major tension po talaga yan. Major na ayan, talagang alam na natin ang kahihinatnan niyan. Mas lalong magiging matindi ang impact sa buong ekonomiya ng buong mundo. Yan, at kasali po diyan hindi lamang po mga cryptocurrencies ang maapektado rito. Lahat po ng economy, yan, market economy ay apektado po rito sa magaganap na conflict ng bansang Israel at saka Iran. Kaya dahil po sa tension pa lamang na nabubuo rito ay nakita na natin yung matinding selling pressure na naging impact nito kay Bitcoin kung saan ay bumagsak po siya ito ng hanggang 62k. Ayan, dito po sa ating datos dito kay Binance ay bumagsak po siya sa mababang presyo na umabot po ng 61,596. Yan, ganyan po yung kanyang yung inabot ng kanyang karayom. Yan, pero sayang nga hindi po niya tinusok yung support line natin dito sa 60,000. Ayan. Pero swerte pa rin yung mga nakabili diyan sa mga 62 or 61. Yan, sayang po talaga. Since then, the BTC price has recovered partially and currently trading around 64,111 levels. Ayan, mula po nung bumagsak daw po siya sa presyong 62k ay naka-recover naman po siya ngayon. Kung i-check po natin ngayon ay naglalaro po siya ngayon sa presyong 65,382.07. Ayan. At ayan nga, kahapon ay may nabuong isang bullish candlestick. At sinubukan po niyang bumalik. Kaso ay meron po tayo kasing isang resistance line dito sa 66,231. Kung wala po siguro yan, ay yan, siguro mas mataas yung kanyang
binalikan. Siguro baka bumalik pa siya rito sa ilalim ng 69k na resistance line natin. Kaso meron po kasi ito. Kaya parang ito yung naging sagabal sa kanyang pagbalik sa itaas. Interestingly, Bitcoin critic Peter Schiff predicts a major Bitcoin price crash, adding that the world's largest corporate Bitcoin holder, MicroStrategy, is staring at a staggering $2.7 billion in losses. Ayan po ulit, ang kilalang Bitcoin critic na si Ginoong Peter Schiff. Ayan po siya. Ayan. Parang bida sa isang pelikula. Ayan. Pero dito ay parang syempre kontrabida siya dito sa mundo ng cryptocurrency. Yan, naglabas po siya ng prediction na itong si Bitcoin ay makakaranas daw po ng isang matinding price crash. Ayan, at yan, ayon po sa kanya ay ang MicroStrategy. Yan, ang MicroStrategy po ay isa po itong financial institution. Yan, na may malaking investment dito kay Bitcoin. Yan, at ayon po kay Ginoong Michael Saylor ay Peter Schiff, Ginoong Peter Schiff, si Ginoong Michael Saylor ay siya po pala yung founder or co-founder ng MicroStrategy. Yan, yan, meron po mamaya, pag-uusapan na rin po natin si Ginoong Michael Saylor mamaya. Ayon po kay Ginoong Peter Schiff ay itong MicroStrategy ay makakaranas daw po, nakikita daw po niya na makakaranas ng isang matinding pagkalugi or pagkatalo sapagkat dulot daw po ng mararanasang major price crash ni Bitcoin ay magkakaroon daw po ng $2.7 billion na losses ang MicroStrategy ni Ginoong Michael Saylor. Yan, sapagkat sabi nga niya kanina, sabi po rin ni Ginoong Peter Schiff dito, ay babagsak ang presyo ni Bitcoin. Yan, hanggang sa presyong $20,000. Yan, laki po niyan. $20,000. Yan, asan ba yun? Yan, nasa mababang presyo na po yan. Yan, babalikan niya yung $20,000. Ayun, dito sa ayan, dito po sa mababa. Yan, sobrang baba. Ayan, ganyan po katindi kung sakaling nagkatotoo yan. Bitcoin price crash under $60,000. Peter Schiff issued a stark warning regarding the cryptocurrency's price, emphasizing the significance of the $60,000 level as critical support. Ayan, mukhang itong si Ginoong Peter Schiff ay parang tinitechnical analysis na rin po niya itong si Bitcoin. Ayan, kasi mismong naglabas po siya ng kanyang technical analysis dito na sinasabi po niya na ang $60,000 na price level ay nagsisilbi daw po itong isang critical support or isang napakahalagang support level. Ayan, sa atin ay ayan nga, yung ating support level dito nasa 60,000. Yan, yung ating major support level dito. At malapit na nga po niyang abutin nitong April 13 at yan nga yung gusto nating makabili tayo sa presyong ito. Pero ayon po kay Ginoong Peter Schiff ay yung 60,000 daw po na support line na ito ay nagsisilbi daw po itong critical support line or parang napakahalaga po nito na support line or ito yung parang pumipigil sa pagbagsak ng presyo ni Bitcoin. Pero kung pag bumigay daw ito, yan, or kung sakaling nabasag ito, ayan, ang 60,000 na support line natin ito, kung sakaling nabasag daw po yan, ito na raw po yung magiging sanhi kung bakit babagsak si Bitcoin hanggang sa presyong $20,000. Schiff highlighted the possibility of a formidable triple top formation should Bitcoin decisively break below the $60,000 mark. According to his analysis, such a breach could trigger a downward spiral with a projected downside target of $20,000. Yan na nga yung sinabi ko kanina. Yan. Talagang ina-analyze pala ni Ginoong Peter Schiff itong si Bitcoin. Ayan. Kung wala po talaga siyang interest dito kay Bitcoin, ay dapat ay hindi na niya ina-analyze si Bitcoin. Ayan. Pero mukhang may interest pa rin po pala siya dito kay Bitcoin kasi naglalaan po siya ng oras para i-analyze ang
market performance or price action ni Bitcoin. Kasi yung mga ibang mga critics ay wala talaga. Yung mga kritiko ko talaga ay syempre mga negative lamang po talaga yung kanilang inilalabas na pahayag. Pero yan, kakaiba pala itong si Ginong Peter Schiff, nag-a-analyze po pala siya. At yan, pero ayon po sa kanyang analysis ay kung sakaling nabasag daw, yan, break below, kung nabasag po ang presyong $60,000 at napunta sa ilalim ang market price ni Bitcoin. Ayan, kung pag napunta po siya dito sa ilalim ay ito na daw po yung umpisa. Ayan, na si Bitcoin ay makakaranas ng downward spiral. Ayan, yung pag sinabi nating downward spiral ay yung bumabagsak siya habang umiikot. Ayan, umiikot siya habang bumabagsak. At ayon po kay Ginoong Peter Schiff ay babagsak siya hanggang sa napakababang presyo na $20,000. At kung pag nangyari daw po yan, ay syempre, ang MicroStrategy ni Ginoong Michael Saylor ay makakaranas ng $2.7 billion na talo o pagkatalo. In addition to the broader implications for Bitcoin, Schiff pointed out that the potential financial ramifications for MicroStrategy, a prominent company heavily invested in Bitcoin. If Bitcoin were to drop to $20,000, Schiff estimates that MicroStrategy would face a staggering unrealized loss of $2.7 billion on its holdings of 214,000 Bitcoin, acquired at an average price of $34,000. Kaya yan po uli yung pahayag ni Ginoong Peter Schiff dito sa holdings sa Bitcoin holdings ng MicroStrategy. Sapagkat yan, yung holdings po ng MicroStrategy ay meron na po silang hawak ngayon na 214,000 na amount ng Bitcoin. Yan, at nabili po nila ang karamihan sa kanilang Bitcoin sa average price na $34,000. Yan po yung actual na pahayag or tweet ni Ginoong Peter Schiff dito sa MicroStrategy at saka yung kanyang analysis dito. Yan po yung kanyang analysis dito sa chart ni Bitcoin. Schiff, a gold bug, has in the past predicted a doomsday for Bitcoin several times. However, the strong undercurrent from Bitcoin bulls has invalidated his thesis several times. Kaya yan. Itong si Ginong Peter Schiff ay meron po kasi siyang tinatawag na gold bug. At yan po yung laging niyang sinasabi na ito na ang katapusan ni Bitcoin. Yan, ito yung kanyang doomsday. Yan, or yan, matatapos na ang yan yung itong si Bitcoin. Pero yan, ilang beses niya po itong inilalabas bilang kanyang prediction. Yan ang katapusan ni Bitcoin. Yan, ilang ulit na po niyan na ganyan yung kanyang mga pahayag. Ayan. Pero hindi naman po ito nagkakatotoo. Ayan, ilang beses na napatunayan ni Bitcoin. Ayan, at kanyang in-invalidate. Ayan, or ayan, at yan yung thesis or teorya ni Ginoong Peter Schiff. Ayan, napatunayan ni Bitcoin na laging mali si Ginoong Peter Schiff sa kanyang mga predictions. On the other hand, MicroStrategy Executive Chairman Michael Saylor remains cool amid the current turbulence while adding that chaos is always good for BTC. Ayan naman po yung sagot dito ni Ginoong Michael Saylor. Ayan po siya. Ayan, siya po ang co-founder ng MicroStrategy. Si Ginoong Michael Saylor ay isa po siyang Bitcoin maximalist. Ayan, yung kanyang siya po ay kung pag sinabi po nating Bitcoin maximalist ay bili lamang po siya ng bili ng Bitcoin at wala po siyang pakialam. At ayon po nga sa kanya ay maski umabot daw ng 1 million ang presyo ni Bitcoin, yan, kapag umabot daw po ito sa $1 million ay patuloy pa rin daw po siya sa kanyang pagbili. Hindi raw po siya titigil sa pagbili ng Bitcoin. Kaya ganyan po katindi itong Bitcoin maximalist na si Ginoong Michael Saylor. At ang sabi naman po niya sa nararanasan po na market crash ng Bitcoin ngayon
ay sinasabi niya is chaos is good for Bitcoin. Ibig pong sabihin niyan, yung chaos na yan ay yung nagaganap po na tensyon ngayon sa bansang Middle East. Yan po ay ang bansang Israel at saka Iran. Yan, yun po yung tinutukoy niya na chaos. Yan, ay maganda raw para kay Bitcoin. Yan, yung kanyang pananaw rito ay magdudulot po ito ng pag-angat sa presyo ni Bitcoin. Ayan. Yan pong muli ang Bitcoin critic na si Ginoong Peter Schiff na nakapagsabi or naglabas ng kanyang prediction na si Bitcoin ay makakaranas daw po ng isang matinding price crash at posibleng bumagsak hanggang sa napakababang presyo na $20,000. Pero maganda po yan. Kung sakaling magkakatotoo po yan at bumagsak si Bitcoin sa presyong $20,000, ay base lamang po sa aking pananaw ay maganda po yan na makabili sa ganyang presyo. Murang-mura. Marami pong magsasaya dyan. Kasi ngayon, marami pong mga bago na pumapasok dito sa pag-i-invest dito sa cryptocurrencies. Syempre, sila po yung parang mas magsasaya rito kasi makakabili po sila sa mababang presyo. Yan, kasi wala pa naman pong hindi pa gaanong marami yung nakakaalam or hindi pa gaanong maraming tao ang nagkakaroon ng interest sa pag-i-invest sa mga cryptocurrencies. Kaya kung saaling bumagsak po si Bitcoin sa presyong $20,000 ay maganda po itong opportunity particular po sa mga bagong mga investors. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.